Hello guys! Welcome po sa Encourage 888. So, yung reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So, gamitin yung mga mensaheng tumutugma sa iyong situation. So, ngayon, no contact situation tayo ngayon. Ang tanong natin, meron pa bang pag-asa yung connection ninyo ng taong ito? Okay? Nung taong iniisip mo. Okay? So, tingnan natin, may pag-asa pa ba kayo? Magkabalikan? Maging okay? Mga ganyan. So, tingnan natin may pag-asa pa ba yung connection ninyo? Or may second chance pa ba? Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Kukuha ulit tayo dito ng card. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Okay, so tingnan natin Meron kang 4 of Swords reverse, King of Star, 5 of Star reverse, Knight of Star reverse, the Lovers, 7 of Star, 7 of Wands, at itong 10 of Moon. So, using ko lang ha. Merong Moon. So, 10 of Moon. Wow, blessing. Accident. Meron ditong perseverance. Real estate. Stop. Friendship. Homeless. Then, justice. Lumabas ang justice. Meron kang toxicity, facade, stability, detachment, guilt, water sign. Meron ditong rejection, loss. Then, epiphany. Lumabas ang epiphany. So, dito, 4 of Swords, King of Stars, upright. Yung iba sa inyo, yung energy niya dito, para bang nagigising. Meron kang person na nagising. Para bang, yung bang tipo na pinapakita kasi dito na hindi siya habang buhay na mananahimik. Alam mo yon, kung kayo ngayon ay nasa no contact, dahil yun naman ang topic natin dito, no contact, kung may pag-asa pa ba. So, merong nanahimik, pero dito, hindi siya habang buhay na mananahimik. Okay? So, ibig sabihin, meron ditong possibility na pwedeng kumilos siya or magsimulang makipag-ugnayang muli sa'yo. Okay? Kumbaga, nasa taong ito yung tamang pagpapasya o tamang oras kung kailan siya makikipag-ugnayan sa'yo. Okay? So, dito, nakikitaan ko lang din dito. Meron kasi nakikitang tao dito na matured na eh. Stable siya. Pwede rin ito yung nagpapahiwatig ng pagnanais na ayusin yung connection ba. Okay? Kumbaga, nagnanais tong tao na to na maging responsible na siya at maging seryoso na siya sa tamang pamaraan. So, nakakapag-isip na siya ng ganito. Pwedeng, kung mahabang panahon na wala kayong contact, 4 years, 3 years, 2 years, 1 years, yun yung panahon na nakapag-isip-isip to at nakapagnilay-nilay. Kaya si dito, nagmamatured na. Yung iba sa inyo. So, dito, the 5 of Star and the Knight of Swords.
So, dito naman nakikitaan ko lang din dito. Positive kasi yung card na to. Para bang meron talagang second chance dun sa iba ha. So, nakikitaan ko dito na ito yung nagpapakita na meron ditong gustong umahon mula sa'yo. Okay? I mean sa umahon para bang gustong umahon ng tao na to. Okay? Gusto niyang iahon yung connection ninyo. Parang ganun. Kasi yung iba sa inyo pwedeng nagkaroon ng paglayo or pwede ring misunderstanding, tampuhan, ganun. Ganun yung reason. Nagkaroon to ng emotional hardship, para bang posibilidad din na meron ditong gustong, alam mo yun, makipag-ayos, makipag-usap, ayun. So, yung makipaghilom or hilumin yung connection, mga ganun. So, lumalabas nahirapan to. Nahirapan din to. Paglabanan yung kanyang emosyon. So, dito, lumalabas din dito. Meron lang mga konting pagkaantala. Mga ring dala din ng takot, pride, yung nagpapadelay dito. Kasi, siya yung klase ng tao, hindi niya kasi alam kung paano kakausapin Paano ba magsimula ng communication sa'yo. Okay? Kaya kahit may nararamdaman to, medyo mabagal. Hindi niya kasi alam, ano ba diskarte ko, paano ako makatungo dito sa taong ito? Ano bang unang i-message ko sa kanya? Mga ganun, para bang natatakot siya. Ano ba? Ano ba yung re-react mo pag nag-message siya? Ganun. Oh, the Lovers. And the Seven of Star. Kung titingnan sa the Lovers, dalawa yung puso, no? Kumbaga dito, ito kasi yung nagpapahayag talaga na yung bang tipo na malalim pa rin yung connection ninyo or malalim pa rin yung nararamdaman ng tao na to pagdating sa connection ninyo. Okay? May posibilidad na meron siyang mga desisyon na gagawin. Okay? Para bang nagpapahiwatig ito ng pagkakataong muli na susubok muli, ganun. Para bang gusto niyang, ay, subukan ko kaya? Try ko kaya? Ganun. Seven of Star. Malakas dito yung earth sign. Yung iba sa inyo pwedeng may kadiling ka na earth sign, pero ganun pa man Meron din akong nakikitang earth sign. Ayun. Magbase na lang tayo sa energy. Sinasabihan ko dito, kailangan to ng mahabang pasensya ha. Kasi mukhang hindi to agad-agad na kikilos sa'yo ha. Yung tipo na halimbawa, pag gusto, ay gagawa ko ng action. Hindi katulad ng mga fire sign action talaga mga fire sign Pero pag earth sign kasi medyo mahabang pasensya nito. Mahaba yung oras niya. Ganun. Hindi siya nagmamadali. Ganun. So, lumalabas dito kasi, itong person mo, itong taong ito, yan. Nakikitaan ko dito, nag-iintay lang to Mahaba yung pasensya niya. Ganun. Gusto niya kasi, kung darating siya, yun yung tamang timing, okay? Yun yung tamang oras, panahon, ganun. Waiting for the right timing, ganun. Ganun yung atake niya dito, wait muna ako ng tamang oras sa amin dalawa. Parang ganun. Ganun yung pandali nito, okay? So, nakikitaan ko dito sa Seven of Wands at itong si Ten of Pentacles. Mostly, itong Seven of Wands, para bang naka-reverse siya. Para ba siyang yung tipo na binababa niya na yung kanyang, yung harang niya, gano'n, yung boundary niya. Kasi, binababa na, para bang wala din namang kwenta yung harang niya or yung boundary niya sa'yo. Kasi, siya lang din naman ang apektado. Gano'n, para bang yung ego niya, yung pride niya, mismong ibinababa na niya. Ganun yung atake nito. Pero ito yung maganda, sa Ten of Moons. Kasi alam mo yun, simbolo kasi ito ng emotional fulfillment, okay? Para bang gusto na ng tao na ito ng pakikipag-ayos talagang pakikipagkasundo. Posibilidad ito yung gusto niya mangyari, yung bang tipo na masayang connection, parehong handa na kayo na trabahuhin yung relasyon, mga ganun. Yung masasabi talaga na, pang marriage na, ganun. Yun yung inaasam niya, yung magsasama na talaga. O hindi na siya sa tipo na papling-pling, pa-flirt-flirt, wala na sa ganun, para bang sa edad na wala na, hindi na uso yung ganun.
Ganon. Ito lang nakikita ko, pwedeng meron kang kadiling dito na pwedeng 30 pataas or 40 pataas, mga ganon. Yung bang hindi na pabata, ganon. Ayan, ito lang yung nakikita ko ha. So, dito ano sa blessing, accident. Positive yung energy dito sa blessing, okay? Pwedeng merong biyayang dumating sa'yo ha. Yung iba sa inyo, or pwede rin habang wala kayong contact ng tao na to, binibiyayaan ka dito. Meron kang mga opportunity na nare-receive, meron kang mga achievement, mga ganon, okay? Para bang swerte ka pagdating sa kaperahan. Excuse me po. Ayan. Yung iba sa inyo, dito sa accident, pwedeng ngayon ano, or meron kang na-experience ngayon na biglaang yung bang hindi inaasahang pangyayari. Pwedeng meron kang nabalitaan or pwedeng pakaramdam mo sinubo ka dito ngayon. Okay? Yung iba naman sa inyo pwedeng alam mo yun, may injure or merong sakit or pwedeng ganito yung nararanasan ng person mo. Pwedeng merong alam mo yun, merong iniinda. Ayan. So, dito, no, lumabas itong perseverance and the real estate. Iba sa inyo, ano, pwede itong person mo, hindi siya nagmamadali. Tulad dito sa kanina, sa nabasa ko sa 7 of Star. Hindi siya nagmamadali, no? Kumbaga, matyaga siya. Ganun, matyaga. Yung iba sa inyo, pwedeng, ano, maayos yung iyong, ano, yung kabuhayan or pwede rin siya, okay yung kabuhayan. Meron akong nakikitang taong okay yung kabuhayan. Masagana, okay? Kumbaga, nagkakaroon siya ng matibay na pundasyon, okay? Or pwede rin meron kang person dito na bumubuo muna siya ng matibay na pundasyon bago katunguhan dito. Yung talagang stable siya sa pamumuhay niya bago sa'yo tumungo, ganon. Or pwede rin iba sa inyo, meron kang na-achieve ngayong taong ito. Meron kang napatunayan ngayong taong ito. Okay? Kasi meron akong nakikitang susi or pwede rin meron kang balak na mabili, sasakyan, bahay, o ano pa man yan, ano. So, meron kang marireceive na susi. Ayan. So, may nag-stop dito. Friendship. Stop. Yung ba sa inyo, no, huwag mong pilitin yung sitwasyon. Okay? Halimbawa, pinagdadasal mo, sana naman dumating na tong taong ito, ganyan-ganyan. Wag mong masyadong pilitin, ano, hayaan mo kung sa itong darating sa'yo, okay? Kumbaga, wag mong pilitin yung sitwasyon, hayaan mong umusad ng natural, alam mo yon. So, nakikitaan ko dito, no, itong person mo, hindi ka nito bibiglayin eh, alam mo yon. Para bang, ang style nito, lalapit sa'yo ng parang friendly way, ganun. Para may pagkaibigan muna sa umpisa, ganyan. Bago siya magkaroon ng romantic na reconciliation sa'yo, pwedeng kakamustahin ka, hi, kamusta ka ngayon? Mga ganun. Mga ganun, ano, para bang if-friend ka muna niya, hindi ka niya bibiglain, ayan, ganun ang way niya, pamamaraan niya. Friend muna, tapos saka magiging romantic, okay? Pag pakaramdam ng tao na to na palagay ka na uli sa kanya. Yon, saka to dadali ng romantic sa'yo. So, merong homeless dito, justice. Yung iba sa inyo, no, merong kang person dito, yung pakaramdam niya, failure siya, okay? Or pwede meron kang person ngayon naghihirap. Hindi halos lahat sa part na to, ano? Kasi nagpapakita ito ng pakaramdam na pagkawala or pwede rin nawalan siya ng direksyon. Yung isa sa inyo, pwede siya. Meron naging patas eh. Ito yung justice dito eh. Pwedeng may karma din dito. Kaya, ayan o, nahihirapan din tong taong ito. Kung sino man to, no? Kung sino yung nagkamali. Ayan, nanagot dito. Ito yung naranasan. Kung sino man yung nagkamali sa inyong dalawa. Ayun, merong nahihirapan. Ito yung resulta ng mga ginawang hindi pagiging tapat. Ayan, yan yung naging resulta. Feeling failure, malungkot, di niya alam kung paano pa bang mangyayari, ganun. Kumbaga yung justice dito naging patas lang sa sitwasyon eh. Okay? So, meron toxicity, bound pattern. Kumbaga dito, no, kailangan kasing ikat na yung mga unhealthy patterns dito eh.
Para bang ikaw na yung magpapasya dito. Okay, putulin na natin yung mga unhealthy patterns na yan. Ano ba yon? Ano ba yung mga unhealthy patterns na nararanasan mo? So, ikaw yung makakasagot dito kung ano ba yung pwede mong ikat sa buhay mo. Okay, na pakaramdam mo hindi nakakatulong sa sitwasyon mo. So, ito na yung time para ikat ito. So, merong facade beliefs. Kasi meron kang person or meron ditong tao na hindi ba nagiging totoo? Alam mo yun, meron siyang maskara. Ayan. Hindi siya nagiging totoo sa kanyang nararamdaman, mali yung paniniwala niya. Ito yung kailangan mabasag, no? Yung mga paniniwalang mali, okay? So, yun lang. Pero ito yung maganda, no? Kahit may mga problemang dumating, ano, magkakaroon ka ng maayos na takbo dito, okay? Mahahanapan mo ng peace, okay? Para bang maayos yung daloy sa'yo ng kapalaran, okay? Magiging maganda yung takbo. Ano mang issue na kinakaharap mo, o okay na yan. So, yung iba naman sa inyo, naging detachment or pwede rin naging cold. Sa ngayon, pwedeng yung iba sa inyo, nagkaroon ka ng emotional distance sa tao na to. Para bang pakaramdam mo mas safe kapag dumistansya ka muna. Okay? Kung ano mo yun, napi-feel mo, kung ano may nararamdaman mo, yun yung sundin mo, no? Kung sa palagay mo ito yung makakagaan ng kalooban mo, yung distansya, so ito yung piliin mo muna. Okay? So, merong na-guilty dito. Kumbaga, posible nagsisi din tong tao na to. Okay? Yun, may nagsisi, may sabotage din. Para bang self-sabotage to. Ito din yung humahad lang kung bakit hindi pa rin to lumalapit ngayon. Sobrang guilt. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kang kadiling na water sign, Scorpio, Cancer, or Pisces, or pwede ring energy mo to, Scorpio, Cancer, or Pisces. So, lumalabas dito, no, kailangan muna dito ng paghihilom, okay? Yung sugats mula sa nakaraan, kailangan maghilom muna para mahanap to, para ma-breakthrough to, okay? Kumbaga may posibilidad kasi na magkaroon ng realization na kung saan ito yung realization, yun yung magdudulot ng pagbabago. Once na halimbawa, dito, no, feeling mo na-reject ka ng isang tao, hilumin mo yung sarili mo do sa rejection na yon. Kasi malalampasan mo naman to eh. Kaya nga lumabas itong breakthrough. Malalampasan mo to. Okay? So, lumalabas ano, nakikita ko dito may possibility ha na may magkita pa dito, may second chance. Pero depende sa pag-uusap ninyo. Okay? So, hindi ha naman halos lahat ano. Kasi nakikitaan ko rin dito yung si The Lovers. Okay? At si Ten of Cups. So, ibig sabihin, may possibility. May posibilidad. Ika nga. So, yung pinakahadlang lang kasi dito, yung detachment. Okay? At itong si Knight of Swords. Ayun, ito yung lang pinakahadlang dyan. Pero ganun pa man ano, meron kasing pinakamalaking hamon sa'yo eh. Kailangan lang bitawan yung mga toxicity, yung mga maling paniniwala, yung guilty, mga ganyan. So, yun lang yung kailangan bitawan para maging okay at kailangan din maghilom dito sa kung ano man tong rejection na to, okay? Kailangan maghilom. Ayun, or pwede rin itong person mo, nireject mo na. Ito yung kailangan niyang alisin or paghilumin para umusad. Ayun, ito lang yung mensahe, ano? Thank you for watching. Love and peace.